Yan, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. At nandito po tayo muli sa Rema Philippines. At may bago nga po tayong topic for this week. At sinimulan nga po ito ni Pastor Maya kahapon. Ang sabi nga po niya doon, yung topic natin ay Christ came to do things. So, ang unang-una po dyan, sabi niya, save from sins. At yung isa po, fulfill the law. Ngayon po, yung nandito na po tayo sa pangatlo kung bakit naparito ang Panginoon. Ang sabi niya dito sa number 3, call sinners to repentance. Yan. Buksan po natin yung Bible po natin dito sa Matthew chapter 9, verse 13. Ayan, sundan nyo na lang po ako. Sabi niya dito, kaya humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. So, ang binabanggit po dito mismo ng Panginoong Jesus, actually, ang kinote niya po yung sinabi sa Hosea chapter 6, verse 6, yung part na sabi niya, habag ang ibig ko at hindi handog. So, kagaya po nito, ang Panginoong Jesus, tayo po ay tinawag niya na magsisi. At ang isang dahilan kung bakit po siya naparito, kagaya po niyan, 'di ba? Palapit na yung Pasko. Palapit na yung dahilan kung bakit pinagdiriwang natin yung Christmas. Yun ay dahilan sa kapanganakan ng Panginoong Jesus. At ang reason nga po kung bakit naparito siya ay para gawin ang mga bagay na ito. Sulitin ko po, to call the sinners to repent. Yan, call sinners to repentance. At ano po ba yung ibig sabihin ng repentance or pagsisisi? Ang sabi niya dito, the action of process of repenting, especially for misdeeds or moral shortcomings. Ang ibig niya po ditong sabihin na ito yung ang isang tao kapag nakita niya or na-recognize niya yung mga pagkakamali niya, yung mga pagkukulang niya, ito yung magtutulak sa kanya para siya ay magsisi. At ang isa pang definition ng repentance ay sabi niya, a change of mind that results in a change of action. So, napakahalaga na parang isang tao ay magsisi, ay mabago ang laman ng kanyang isipan. And then, kapag ang isipan natin mga tao ay once na nabago na, yung magiging action natin, yung mga gagawin natin, naaapektuhan nito. Kaya nga sabi niya, there is a change of disposition and a new way thinking about God, about sin, about holiness. So, ang pagsisisi, kapag nabago na yung paningin natin, yung pananaw natin o yung mga disposisyon natin sa buhay, nababago nito, nagkakaroon tayo ng panibagong kaisipan patungkol sa Panginoon. At ngayon, balikan ko po yung binasa natin kanina dito sa Matthew chapter 9 verse 13 na ang sabi nga po niya dito, habag ang ibig ko at hindi handog, na ito po ay hinango niya sa Hosea chapter 6 verse 6. At kung matatandaan nga po natin, di ba, ang mga Israelita, kapag sila po ay nakakagawa ng kasalanan, sila po ay may burnt offering. So, sila po ay nagsasacrifice ng hayop bilang pambayad sala po nila. So, nandun yung nakagawian nila, yung tradisyon nila, na in order na makuha nila ang kapatawaran ng Diyos, ay sila ay naghahandog po sa Panginoon. Ngayon, ang mga Pharisees, nasanay sila at alam naman natin yung mga Pariseo, sobrang devoted nila sa mga ganong klase ng tradisyon or mga customs. Kaya para sa kanila, yung mga Pariseo, whenever na nasusunod nila yung mga custom na to o tradisyon na ito po, yun yung nagiging way para sila ay maging matuwid or righteous. Pero kagaya dito, on the contrary, kinontra ng Diyos ito, kaya nga sabi niya, habag ang ibig ko at hindi handog. Ayaw ng Diyos na panlabas lang ang pagsisisi ng tao, kundi tinawag niya tayong mga makasalanan at tayo ay binigyan niya ng dakilang habag para matanggap natin yung kapatawaran. Amen po. At dito pinapakita ng Diyos na mas nandun yung delightment niya kapag nakita niya ang isang tao na
nakita niya, na-recognize niya, na-acknowledge niya yung pagkukulang niya, and then, marirealize na lang niya na mali pala ito. Ito pala ang dapat. Amen po ba? At kahit ito po yung mga Pariseo, no? Ano po sila dahil sa ang thinking nila sa kanilang mga sarili, sila po ay righteous or matuwid, na kung babasahin po natin itong chapter 9 na to at sisimulan po natin dito, na nandun yung judgment nila sa Panginoong Jesus dahil ang sabi nila, bakit kumakain siya? Kapiling yung mga excuse me po, kapiling yung mga maniningil ng buwis. Nandun yung thinking nila na bakit nakikisama si Jesus sa mga makasalanan. Kaya nga, binasag ito ng Diyos na sabi niya, siya ay naparito para ang mga makasalanan ay magsisi. At isa pa pong verse, kagaya dito sa Luke chapter 5. Yan. Usad lang po tayo sa Lucas chapter 5 verse 32. Ang sabi niya po rito, hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. At kung babasahin din po natin ang Lucas chapter 13 verse 1 to 5, nandun ang paalala ng Diyos sa atin na ang pinakadahilan kung bakit siya narito ay sabi niya, subalit malibang kayo'y magsisi, kayong lahat ay mapapahamak ding tulad nila. At ayaw po ng Diyos na tayong mga tao ay mapahamak. Kaya nga, naparito ang Panginoong Jesus, ibinigay niya ang dakilang habag niya sa atin, at yun yung magtutulak para ang mga tao ay magsisi. Amen po. Kaya nga, sabi niya, yung definition ng repentance, it's a change of mind. Kapag ka yung isipan natin, napagtanto natin, yung kamalian natin, nakita natin na yung dati nating klase ng pamumuhay, or sabihin natin yung isang tao kapag nandun siya sa kadiliman pa, na nasanay siyang gawin yung isang bagay, once na tinanggap niya ang Panginoong Jesus, nagkakaroon ng kaliwanagan sa kanya at nakikita na lang niya na mali pala itong ginagawa ko, na ito pala ang nararapat. Kaya nga, mapalad po tayo dahil ang reason kung bakit naparito si Jesus ay para tayo pong lahat ay magkaroon ng pagsisisi at matanggap natin yung kapatawarang nagmumula sa Kanya. Amen po. At pangalawang reason kung bakit ang Panginoong Jesus ay naparito, ang isa pong bagay na ginawa pa niya ay dito po sa number 4, to bring division. Yan, dito po tayo sa Matthew chapter 10 verse 34 to 36. Yan, sundan niyo po ako sa inyong mga Bible po. Sabi niya dito, huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak. Sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang benang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. So, ano po ba yung binabanggit niya dito na kung bakit naparito si Jesus ay para magdala ng division? Ibig bang sabihin nito, ine-encourage po ba ng Diyos na magkaroon ng pagkabahabahagi sa atin? Hindi ba alam natin na ang Diyos ay peacemaker? Actually, ang ibig po niyang sabihin dito na naparito si Jesus to bring division, kundi ang tinutukoy niya po rito ay yung pagkakahati-hati ng mga tao sa paniniwala. May mga tao, nung dumating si Jesus, tayo mga tao, nung narinig natin ang kanyang salita, mayroong mga tatanggap nito sa kanilang puso at magkakaroon ng panibagong paniniwala. Yun na yung tanggapin si Jesus. On the other hand, may mga tao naman na o-oppose sa kanya, or sabihin na lang natin na hindi tatanggapin yung kanyang salita. Kaya nga, within the family, kaya nga sabi niya po dito magiging kaaway ng tao ang kanyang sariling mga kasambahay, na bunga o resulta ng kanyang pagtanggap sa salita ng Panginoon. Ang naging dahilan nito
ay naliliwanagan siya. Kaya naman, kung maalala po natin, di ba, sa mga sarili-sarili nating pamilya po, di ba, nararanasan natin yung persecution. Kasi, once na ang isang magulang or ang isang anak o isang kaparte ng pamilya, once na si Jesus ay nasa puso niya, yung family niya kapag inintroduce niya yung word of God, hindi agad tatanggapin eh. Dahil lang sa may mga unbelief or sabihin natin yung mga old ways natin or yung old religion natin na hindi kayang iwanan ng pamilya natin. Kaya nga nagkakaroon ng pagkabahagi within the family. Dahil lang sa itong tao na to bilang kapamilya ay naliwanagan siya. At kagaya po nito, marami sa mga kakilala natin or kamanggagawa natin or mga kapwa nating Kristiyano na bunga ng kanilang pagsunod sa Panginoon ay nararanasan po nila yung persecution. Meron nga yung isa, sabi sa kanya nung kapatid niya na wala ka bang respeto sa pamilya mo dahil inuna mo pa yan kaysa samahan mo ang pamilya mo, na maaaring maisip natin na bakit ganun, naglilingkod ako sa Panginoon, na dahilan dun sa naliwanagan tayo ng salita ng Panginoon. Ang mga mahal natin sa buhay, hindi lahat maiintindihan kung ano yung tinanggap natin. Pero, pakisabi sa katabi, don't worry. Kasi laman ng isipan ng Diyos na hindi lang tayo yung makakakilala sa Kanya, kundi yung buong pamilya natin. Amen po. Kaya nga maaring nararanasan natin ngayon yung persecution na nandun yung mararamdaman natin na parang wala tayong kakampi dun sa pamilya natin dahil sa hindi nila tanggap yung salita ng Diyos na meron tayo, na nasa heart natin. Pero yung division na yan na sinasabi po dito, darating din yung time na yung pamilya natin ay maisasama natin sa Panginoon. Hindi mananatiling divided yung family natin. At hindi mananatiling kaaway mo o natin yung mismong pamilya natin. Kundi nasa plano na ng Diyos na ang buong pamilya natin ay makasama nating maglingkod sa Kanya. Amen po. Naalala ko po yung kwento ni Benny Hinn, Pastor Benny Hinn, na nung time na siya po ay nakakilala sa Panginoong Jesus, na halos itakwil na siya. Hindi lang pala halos, kundi itinakwil na po siya ng pamilya niya. At ang sabi nung tatay niya, na kapag hindi niya tinalikuran yung pagiging Kristiyano na yan, ay hindi na siya ibibilang na anak. At ang kwento nga po ni Benny Hinn, na meron silang malayong kamag-anak na nag-travel pa para i-convince siya na iwanan yung tinanggap niya na paniniwala. So alam niyo po, nandun sa pakiramdam niya na parang hindi tanggap ng pamilya yung salita ng Diyos. At alam niyo po, minsan, ang kwento ni Pastor Benny Hinn, na dun sa kwarto niya, dahil nga tinakwil na siya ng pamilya niya, nandun siya sa kwarto niya, nananalangin siya, dun na lang siya mas nag-i-stay. At dumating po yung time na si Pastor Benny, nandun siya sa isang gawain, at habang naghihintay siya, natawagin siya para magsalita, ay tinawag siya nung isa niyang kasama na sabing ganun, "Look, Benny," sabi, nasa likuran, nandun ang mga magulang mo. At nung nakita ni Benny Hinn na yung kanyang mga magulang ay nandun sa likuran, alam niyo po, sabi niya, "I'm really dead now. I'm really, really dead." Na iniisip niya, lagot ako, patay ako nito. Dahil nandito yung mga magulang ko na ayaw sa pagbuborn again niya o pagiging Kristiyano niya. At sinadya po niya na umuwi ng late para hindi na siya madatnan ng mga magulang niya. Dahil alam niya, pag-uwi niya, pagagalitan siya. Alam niyo po, umuwi siya ng late, dahan-dahan, binuksan niya po ang pintuan, dahan-dahan siyang humakbang, at pagbukas niya po ng pinto, ay nakaupo yung kanyang mga magulang at naghihintay sa kanya. Niisip niya nung time na yun na, paano itong gagawin ko? Pero alam niyo po, kumilos ang Panginoon. Ang sabi ng tatay ni Benny Hinn, habang pinapanood nila si Benny, nandun sila sa likuran, nag-uusap silang mag-asawa, yung pong magulang ni Benny, nang sabi nung tatay niya, "This is not our son." Hindi ito yung anak natin, kasi yung anak natin, utal-utal magsalita. Pero ito, kaya niyang magsalita sa mga maraming tao. It's really the Lord ang siyang kumikilo sa kanya. Nung nakita ng pamilya, ng magulang ni Benny Hinn, yung pagbabago sa kanya,
Yun yung naging dahilan para yung pamilya niya ay makakilala sa Panginoon. So, maaari ngayon, nararanasan natin yung divided, yung family natin. Kung bakit, sabi nga, naparito si Jesus para magkaroon ng division dahilan doon sa nakilalang Panginoon. Pero, later part, dahilan sa pagsunod natin sa Panginoon, kagaya ni Pastor Benny Hinn at ng iba pa natin mga kasamahan, yung family natin ay makakasama din natin sa Lord. So, ito po, yung ulitin ko po, ito po yung mga dahilan o ito yung ginawa ng Panginoon nung nandito siya. Una, sabi niya, para tawagin ang mga makasalanan na magsisi. At pangalawa, ay magdulot ng division within dun sa family. So, yun po, patuloy tayong makinig ng mga live natin at nawa po ay meron tayong natutunan sa hapon na to. Tayo po'y manalangin sandali. Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, salamat po Diyos dahil niremind mo sa amin yung mga bagay na ginawa mo para sa amin. Kundi Lord, nandito ka para yung dakilang habag mo sa amin, hindi lang personally sa amin, kundi sa kanya-kanya naming pamilya. Ang salita mo ang siyang naging dahilan para kami magsisi at tanggapin ka, Panginoon, maging ang pamilya namin ay hindi manatiling divided, kundi makakilala rin sa iyo bunga ng pagsunod ng bawat isa. Salamat, Lord, sa mga bagay na ginawa mo para sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na narito at nakikinig, Panginoon. Salamat po, Diyos. Purihin ka at dakilain sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, yun po, salamat po sa pakikinig natin. Patuloy nating antabayanan ang ating mga Facebook Live. So, God bless you po. Ingat tayo.